Paano ba? 8 tips para hindi maghanap ng iba ang babae. Shoutout to Arlene Kaong, Charlie Bravo, and Joselito Cordes. Let's start the video. Tip number 1. Maglambing ka. Para hindi ka iwan o lokohin ng girlfriend mo, maging malambing ka paminsan-minsan. Yung pakiramdam na mamasahihin mo siya kapag napapagod siya. Or yung hindi mo kailangan magtanong, bibigyan mo na lang siya ng pagkain na hilig niya. Ang mga babae kasi kapag naghanap ng ibang lalaki yan, hindi dahil sa gusto nila ng thrill. Usually, it's because they don't feel like binibigyan nyo sila ng sapat na atensyon at sapat na pagmamahal. Ipaghanda mo siya ng makakain niya upang may madala siya sa trabaho. Ipaghanda mo siya ng susuotin kapag aalis siya. Little things, ika nga. Kung minsan, gusto lang ng mga kasintahan kasi natin ang pakiramdam na tinuturing sila na prinsesa, lalong-lalo na kung hari naman ang pagtrato niya sa'yo. Yung mapagsilbihan siya paminsan-minsan at maasikaso. Kasi kung hindi mo siya inaasikaso tas may ibang lalaking umaaligid-aligid sa paligid niya at nangangako na aalagaan siya, doon siya posibleng matukso. Kaya tip number 1, matuto kang maglambing. Tip number 2, maging maalaga ka sa kanya. Isa sa mga paraan para maiparamdam mong mahal mo ang girlfriend mo ay kapag may sakit siya ay aalagaan mo siya. Yung areglado na ang lahat, papakainin mo siya at papainumin ng gamot sa tamang oras. Ang sarap kasi sa pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo, babae ka man o lalaki. Doble ang kilig na mararamdaman mo kapag mahal mo ang nag-aalaga at nag-aasikaso sa'yo, lalong-lalo na pag may sakit ka. Tandaan, nung sagutin nga niya, ipinangako ninyo na sa hirap at ginhawa ay magkasama kayong haharap. Kung hindi man kayo kasal pa at magjowa pa lang kayo, syempre parte na sa pagiging boyfriend niya ay yung more than a friend ang pagtrato mo sa kanya. So dapat yung mga kaibigan niya, higitan mo yung binibigay ng mga kaibigan niya sa kanya. Otherwise, what's the point of having you as a partner or boyfriend? Tip number 3, maging madiskarte din. Hindi lang naman ang mga lalaki ang dapat madiskarte sa buhay. Ang mga babae din. Pero, ang katotohanan kasi ngayon, yung mga babae, grabe rin kumayod at grabe rin dumiskarte. Kaya yung respeto din niya sa'yo, para tumaas, kailangan pareho kayo ng ambisyon at ng diskarte sa buhay. Dumarating sa punto na magkakagipitan at kakapusin kayo sa mga gastusin. Pero hindi nangangahulugan ng pagsuko ang pinagdadaanang ito. Dapat, hindi rin daanin sa pag-aaway. Kaya naman, matutong dumiskarte sa buhay. Maghanap ng iba pang mapagkakakitaan. Huwag mong intayin na ang girlfriend mo pa ang pumuna sa'yo na bakit hindi ka nagsisikap sa trabaho, bakit hindi ka naghahanap ng mas magandang sweldo o di kaya ng negosyo. Maging maparaan. Huwag mahihiyang magtrabaho basta ito ay marangal at para naman sa pamilya. Ang mga babae kasi ngayon magaling din sa pera. So, usually yung mga babae ngayon, hindi naman nila ine-expect na ikaw ang magbabayad ng lahat. Pero kung nakikita niya na wala kang pangarap sa buhay, wala kang drive, tapos siya gusto niya pang umangat, marami pa siyang pangarap, kung feeling niyang hindi ka makasabay, posibleng matukso siyang maghanap ng ibang lalaki na kasabay doon sa mga pangarap niya sa buhay. Yan. So, hindi mo kailangan maging mayaman ha. Kailangan lang nakikita niya na may sipag ka, may diskarte ka, may pangarap ka, at na pareho kayo ng gustong direksyon na tahakin. Tip number 4, maging malinis sa katawan at sa bahay. Kinakailangan mo rin maging malinis, lalong-lalo na sa iyong katawan. Lalong-lalo na kung mahilig ka rin mag-hug o mag-kiss, di ba? Pangit naman yun kung hindi ka naliligo. Pati dun sa bahay, isang malaking bagay yan sa babae, lalong-lalo na kung magkasama kayong nakatira sa bahay. Para hindi ka iwanan ng asawa mo o ng partner mo, kailangan ay at the very least may personal hygiene ka and at the same time hindi ka makalat sa bahay, yung hindi ka nakakadagdag ba sa stress niya. Hindi mo naman dapat inaasa ang lahat sa isang babae, lalong-lalo na kung magaan lang naman ang mga gawain at kaya mo naman ito.
Kung asawa mo kasi ay nagtatrabaho din or yung girlfriend mo may trabaho din siya, tapos pagdating sa bahay ninyo, if you're living in, siya rin ang lahat ng gawaing bahay. Talagang magtatampo yun at saka over time, unti-unti mawawala rin yung pagtingin at pagmamahal niya sa'yo. Kahit naman kasi siguro sinong tao, gusto nila na ang mahal nila ay malinis sa pangangatawan. I'm sure ikaw din gusto mo mabango at maganda ang girlfriend mo. So, suklian mo lang ito by taking care of yourself also. Tip number 5, maging mapagmahal sa pamilya. Isang sikreto kung bakit nagtatagal ang relasyon ng magkasama ay dahil sa pagmamahal na meron sila sa kanilang pamilya. Hindi magmamaliw bagkus ito ay lalong tumitibay. Subukan man na darating ng problema ay napag-uusapan naman ng maayos. Nasosolusyonan ang mga suliraning pinansyal, mental at pisikal na kahit anumang unos, basta magkasama, ay maaayos. Napaka-importante ng conflict resolution skills mo kung gusto mo talagang makip ang partner mo. Walang gustong maging partner sa isang lalaki na nananakit, naninigaw, nagmumura kapag galit. Lalong-lalo na yung dinadaan sa bisyo, di kaya sa pag-inom. Medyo mahirap talaga yon. Kaya maging mapagmahal ka sa pamilya. Kung ano yung gusto mong itrato niya sa'yo with respect, dapat ganun din ang sinusukli mo sa kanya. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin pabalik. Para makuha mo ang pagmamahal na gusto mo, kailangan ibigay mo rin ito sa kanya. Tip number 6, huwag maging bungangera o suplado. Ayaw na ayaw kasi ng mga lalaki na binubungangaan sila at ayaw rin ng babae na pinaghihigpitan naman sila ng lalaki o di kaya yung lagi silang sina-silent treatment. So eto kabaliktaran lang nung kung ano man yung ugali din ng isang babae. Tandaan sa isang relasyon, magkatuwang kayo sa lahat ng bagay-bagay. At kung ano yung ayaw mong gawin niya sa'yo, dapat hindi mo rin ginagawa sa kanya. So kung ayaw mo maging bungangera ang babae, dapat ang lalaki din, no, ginagawa rin yung part niya. Huwag kang mambabae, um, tumulong ka sa bahay, huwag kang maging makalat, para hindi niya na kailangang magreklamo sa'yo. Tip number 7, maging open ka sa communication. Isa sa mga mahalagang sangkap na dapat mong ikonsidera sa iyong relasyon ay kailangan sanayin ang iyong sarili na mag-communicate sa partner mo. Isa kasi sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ng babae na hindi na siya mahal ng kanyang kapareha is because yung lalaki tumitigil lang mag-open up sa kanya tungkol sa kanya mga problema. Instead na i-share kung ano ang bumabagabag sa kanyang isipan, dinadaan na lang sa inom o sa barkada o sa babae. Mas sasama ang loob ng partner mo ng ganito. Kaya kung ayaw mo siyang maghanap ng ibang kapareha, ang pinakamainam dyan is mag-open up ka. Mahirap man ito sa iyong sabihin. Maging open sa partner kapag nakakaramdam ka ng pagkainis o di kaya ng takot, kinakabahan ka, mawalan ka ng trabaho. Pwede namang sabihin mo sa kanya para mapagplanuhan nyo itong dalawa. Kapag napag-usapan ninyo na ito, mas magiging madali para sa inyo na solusyonan ito and mas mararamdaman niya na close kayo talagang dalawa, na may trust ka sa kanya. Tip number 7, maging open sa komunikasyon. And tip number 8, maging mapagkumbaba. Madalas kaya nagkakaroon ng pagtatalo ay dahil sa pataasan ng pride. Yung kasalanan mo na nga pero hindi ka pa rin able or hindi mo kaya pa rin mag-sorry at humingi ng tawad. Dapat hindi humahaba actually ang tampuhan at ang away. Pero dahil hindi nga kayo komportable na humingi ng sorry, hindi rin kayo nanunuyo, paminsan dyan talaga namamatay ang relasyon. Okay, so iwasan 'yan, maging mapagkumbaba, mag-sorry na lang, lalong-lalo na kung kasalanan mo. Maraming salamat sa pagnood. Hopefully, itong 8 tips na ito ay nakatulong sa inyo. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Thank you and see you in our future videos.